من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وأشرفه وخليله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عنها الغمة وحذرها من البدع وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي العربي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تمنهج بمنهجه واقتفى أثره إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وبها النجاة والفوز يوم الدين قال الله جلت قدرته واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم يوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يعلم بارك الله فيكم عند من ذاق حلاوة الصيام فالباب مفتوح أمامه لصيام النوافل التي شرعها الله تبارك وتعالى لنا كالست من شوال والأيام البيض من كل شهر والاثنين والخميس ويوم عرفة وعاشوراء وما إلى ذلك من الصيام النافلة. Mga kapatid, minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, narito na tayo sa ikalimang araw ng Shawwal, pinakaunang Jumu'ah sa buwan na ito ng Shawwal pagkatapos ng Ramadan. At parang kahapon lang o saglit lamang na isang buong buwan tayo na nag-ayuno, nagtika, nagsakripisyo sa landas ni Allah at pagkatapos ay nagdiwang tayo ng Eid bilang pagtatapos, pasasalamat at pagdadakila kay Allah sa gabay na binigay niya sa atin. At ganoon nga, kabilis ang mga pangyayari na para bagang hindi na natin naaninag, hindi na natin naisip kung bukas makalawa. Buhay pa ba tayo? Daratnan pa ba natin ang darating na Ramadan? Iyon ang ating pakaisipin lagi sapagkat walang permanente sa mundong ito. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Lahat ng nasa ibabaw ng lupa na yan, lahat ng nasa ibabaw ng mundo, at kahit sa kalangitan man, lahat sila ay malilipol, sabi ni Allah. Fan, malilipol. وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. At ang mananatili magpakailanman ay ang mukha ng inyong Panginoon, si Allah subhanahu wa ta'ala. At tayo bilang mga Ahlus Sunnah wal Jama'ah, nuthbit anna lillahi tabaraka wa ta'ala wajhun hakiki. Tayo ay naniniwala at pinagtitibay natin na mayroong tunay na mukha si Allah subhanahu wa ta'ala. Pero hindi tulad ng mukha ng kanyang mga alipin o mga nilikha. Lianna Allah laysa kamithlihi shay'un wa huwas samiul basir. Sapagkat si Allah ta'ala ay walang anumang katulad at siyang nakakarinig at nakakakita sa lahat. Kaya mga kapatid, alamin ninyo, pagpalain kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na sino man ang kanyang nalasap, ang tamis ng pag-aayuno ng fard sa buong buwan ng Ramadan, alamin mo na ang bab o ang pintuan ay bukas para sa pag-aayuno ng voluntary na fasting. Halimbawa na lamang ang 6 na araw ng Shawwal na maaring magkasunod-sunod o magkahiwa-hiwalay pagkatapos ng Ramadan, itong hanggat na sa buong buwan pa ito ng Shawwal. Ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, at ito ay muttafaqun alaihi, sinang-ayunan ng lahat ng mga muhaddithun mula kay Bukhari, kay Muslim,
At sa iba pa bukod sa kanila, sinabi niya, man sama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana kasiyamid dahab. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, sino man ang mag-ayuno sa buong buwan ng Ramadan at sinundan niya ng 6 na araw ng pag-aayuno na sunna ng Shawwal, ay tila baga siya nag-ayuno ng isang buong taon. Mashallah, ibig sabihin ay mayroon pang pag-asa sa mga mu'minun na pwede pang mag-make up doon, matapalan kung ano man yung kakulangan niya sa mga pag-ayuno niya, may chance pa siya. May chance pa siya. Si riwayat ng Imam Tirmidhi, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa isa sa mga sahaba, alayka bis-sawm fa innahu la nadhira lahu. Ikaw ay mag-ayuno sapagkat walang katulad ang pag-ayuno, ang klase niya ng ibada. At ang hingin mo kay Allah Ta'ala ay mapabilang ka doon sa mga papasok sa paraiso na dadaan sa gate ng Ar-Rayyan. At ang babur Rayyan, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati bab yuqalu lahu Ar-Rayyan. Yadkhulu fiha o yadkhulu bihi as-saimun. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, mayroong pintuan sa paraiso na walang makakadaan, makapasok sa paraiso, liban lamang sa mga nag-aayuno sa pamamagitan ng pintong iyon. Ano daw yung pintong iyon? Tinatawag na Ar-Rayyan. At pagkatapos ay papasok, sasabihin sa kanilang udkhuluha, pumasok kayo sa paraiso, thumma yaghliqul bab, pagkatapos ay magsasara ang pinto na iyon ng paraiso, wala yadkhul ba'dahum ahad. At wala nang papasok sa pintong iyon na kahit sino. Si Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, nagtanong siya sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulallah, papaano ya Rasulallah kung ako, sabi niya, ay nagjijihad? Kung ako din ay, kung ang tao na nag-ayuno, nagjijihad, lahat ginagawa niya, saang pinto siya? Min ayi babin yadkhul? Sa riwayat Imam al-Bukhari, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, yakhtar ayya babin sya'a an yadkhula bi ilal jannah. Siya ay magpumili kung anong pintuan siya ng paraiso papasok. Fa'alim as-sahaba, doon palang nalaman ng mga sahaba na si Abu Bakar Siddiq kana yas'al an nafsihi, ay nagtanong siya para sa kanyang sarili. Radiyallahu ta'ala anhu wardahu. Dahil walang nauuna kay Abu Bakar sa umma na ito pagdating sa kabutihan. Wala. Kahit sino, walang makakapantay sa iman ni Abu Bakar Siddiq pagkatapos sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa umma na ito. Walida, bilang i'tikad ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, naniniwala tayo hindi natin kayang pantayan ng mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang pagmamahal, respeto at prioridad na ipagpao na sila parati ay akida natin. Hindi maaari na ilagay natin sila sa huli o magsalita tayo ng masama sa kahit sino man sa kanila. Kahit pa sila ay nagkamali, may mga hidwaan sa pagitan ng mga sahaba, ang paninindigan ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, ng mga Ahlul Hadith wal Athar, ng mga Salafiyun, ay ang mga sahaba, minamahal natin sila pagkatapos ng Nabi sallallahu alaihi wasallam bitartib na magkakasunod-sunod. Ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam, nuhibbu Abu Bakar. Ating minamahal si Abu Bakar. Wa nuhsinu dhanna ilayh. At tayo inaayos natin ang hinala natin kay Abu Bakar. Thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali. Pagkatapos lahat ng mga sahaba at mga tabi'in at mga asawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam at lahat ng mga imma ng Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Kanya, mga kapatid sa Islam, kung hindi mo man nakayanan o hindi mo kaya itong pagkakasunod-sunod na pag-aayuno, 6 na araw kaagad diretso, sabi ng mga ulama, yajuz an tusam hadil ayyam mutafarriqatan. Pwede siyang magkakahiwa-hiwalay. Pwede. Halimbawa, ang nasanayan mo, gusto mong makuha ang reward ng Monday, Thursday na ayuno. Kasi, nire-report ang kabutihan. Hal yajuz at-tashrik bayna an-niyatayn? Pwede bang pagsamahin ng dalawang niya? Sahih. Pwede. Lalo na kung magkaparehas ng ranggo ang dalawang ibada, kagaya na lamang nung kung papasok ka ng masjid.
magmamasbuk ka sa duhur, Ustad, kailangan pa ba ako magtahiyatul masjid? Sa panahon na ikaw ay magsala ng duhur, madadala na ang tahiyatul masjid. Limada? Dahil ang salatu tahiyatul masjid, ibadatun ghair maqsuda bidatiha. Hindi yun ang maksuda na klase ng ibada. Ang maksud mo, ang salatul duhur. Kaya hindi mo na kailangan magtahiyatul masjid. Dala na siya, carried na siya. Kagaya din ng junub ka at maliligo ka para sa Jumu'ah. Pagligo mo para sa Jumu'ah, dala na doon ang hindi ka na kailangan pa mauligo ulit para sa Jumu'ah. Pagligo mo para sa janaba, sa junub, carried na doon ang tinatawag na paglilinis sa janaba, para sa sunna ng Jumu'ah, carried na lahat. Yan ang sinasabi natin ng mga ulama na mas'ala at tashriku bayna niyatain o akthar. Yaong pagsasama, pagkukumbay ng dalawang niya at yaong o higit pa. Ganon din, sino man ang naramdaman niya sa Ramadan ang halawa o tamis ng munaja, yung kanyang pakikipag-usap kay Allah sa panahon na siya ay nagtatahajjud, nagtatarawih, lahat ng yun, kataimtiman. Ngayon, open mga kapatid, ang pinto ng tahajjud kada gabi, lalo na sa ikatlong bahagi ng gabi. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innar Rahmana tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'id dunya kulla layla o fima yabqa min thuluthil layl." Subhanallah, sa natitirang third part of the night, bumababa si Allah subhanahu wa ta'ala. At tayong naniniwala na totoo yan. At huwag nating pilosopuhin na bakit sa Amerika iba ang time, ibang kuwan. Lillahil mathalul a'la. Si Allah Ta'ala hindi mo maaaring alintulad sa kahit kanino. Kapangyarihan niya yun. At may mga bagay na magiging syubha o agam-agam sa iyong akida kung ito pa itong tutuklasin. Kasi hindi kaya si Allah na i-explain ng science, i-explain ng kahit ano. Sapagkat siya mismo ang magpapaliwanag kung sino siya sa kanyang sarili. Kama akhbara bihi nafsa jalla jalalu wa kama akhbara lana anhu sallallahu alaihi wasallam. At kagaya din ang ibinalita sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam, doon tayo mag-stick sa mga dalil na yun. Bumababa sa every third part of the night. Wa yaqul, at siya nagtatanong sa kanyang mga alipin, hal min sa'ilin fa'u'tiyah, mayroon bang hihingi sa akin at pagbibigyan ko? Wa hal min mustaghfirin fa'ugfiru lah, mayroon bang hihingi ng kapatawaran sa akin at patatawarin ko siya? Allahu Akbar. Every third part of the night, na wala man ang tarawih kasi hindi na Ramadan, pero mayroon pang tahajjud, mayroon pang kabliyatan, ba'diyatan ng mga bawat sala, mga kapatid sa Islam. Huwag nating sayangin ang lahat ng ito na ating pagpapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasunod nito mga kapatid, ay yung pagbabasa natin ng Quran at pagninilay-nilay natin sa mga salita ni Allah ta'ala. Kung sa buong Ramadan, yung bibig mo na puno ng parang pabango ng pagbabasa ng Quran al-Karim, kinakailangan na gawin mong kahit bawat araw, isang safha, isang sura. Huwag kang aalis ng bahay, bababa para gagawa ng pagkatapos ng Fajr, isang aya. Bakit? Ang kabutihan nito, na iulat sa riwayat Imam Tirmidhi at sinahin ni Sheikhul Albani, man qara'a harfan min kitabillah, falahu bi hasana. Wal hasanatu bi ashri amthaliha. Wala aqul alif lam mim harf. Walakin alif harf, walam harf, wa mim harf. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sinabi niya, sino man sabi niya, ang magbasa ng isang titik, isang letra sa kitab ni Allah Ta'ala, siya ay magtatamo ng isang kabutihan sa bawat isang nito. At ang hasana o ang kabutihan ay mula sa, ang bilang nito ay 10 at dudublihin 10 hanggang sa isang riwayah 700 da'f o di'f. 700 di'f. 700 fold. Yuyupiin ng 700 times ang kabutihan.
At sinabi ng propeta, hindi ko sinasabing ang alif lam mim ay harf. Bagkos ang alif ay harf, ang lam ay harf, ang mim ay harf. Sa Fatiha pa lang sa Bismillahirrahmanirrahim, ilan na ang kabutihan na makukuha mo? Mapapagod ka sa pagbibilang ng mga 10 kabutihan kada harf. Kaya mga kapatid sa Islam, huwag natin hayaan na natapos ang Ramadan, natapos na din ang did. Bagkos isa sabi ng mga ulama, sa mga palatandaang mararamdaman mo sa sarili mo na tinanggap ang mga dua mo at mga pagsamba mo, ikaw ay magta-transfer min ta'atin ila ta'ah. Mula sa pagsunod, tutuloy ka sa pagsunod. At mula sa pagsunod na yun, aabutin mo ang tinatawag na martaba ng ihsan. Ano yung martaba ng ihsan? Yan ang natutunan natin na training sa Ramadan. Al-ihsan, an ta'budallaha, kama qala alayhi salatu wassalam, ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ang ihsan, pag-iinam sa iyong pananampalataya, ay yung sambahin mo si Allah na parang nakikita mo siya. Pero ang totoo, hindi mo siya nakikita at siyang nakakakita sa iyo. Kapag nagkaroon nyo ng murakaba, ng awareness, yun ang tunay na bunga ng takwa sa buwan ng Ramadan. Mga kapatid sa pananampalataya, aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lil muslimina ajma'in min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu kana ghafara. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi al-mujtaba Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ustad, pagkatapos kung halimbawa ako ay mayroong qada sa Ramadan at pumasok na itong Shawwal, ano ba ang dapat kong unahin? Ang qada ba o ang aking ayuno sa Shawwal? Ang mga ulama sa usaping ito ay nabahagi sa dalawang pananaw. Jumhuru ahlul ilm, ang pananaw nila, ang qada al-wajib, qada'ul fardil wajib, laysa alal fawr wa innama bit-tarahi. Ang pagkakada'i ka ng wajib ay hindi fawr. Hindi yung pag sinabing fawr, agad-agad na gagawin, immediate. Bagkos bit-tarahi, maari siyang idahan-dahan ang pagkada. Ano ang dalil ng jumhurul ulama? Hadith na naiulat mula kay Aisha radhiyallahu ta'ala anha. At ito ay nasa Sahihul Bukhari. Sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, Ummul Mu'minin, kana yakunu alayya siyamun fi Ramadan. Walam akun o wala astati' an aqdiyaha illa fi Sha'ban. Walam astati' an aqdiyahu illa fi Sha'ban. Sinabi ng nanay natin, Ummul Mu'minin, mayroon ako ikang mga utang sa Ramadan at hindi ko ikasabi niya na bayaran ng mga ito liban na dumating ang Sha'ban. Ibig sabihin, saka siya nagkaba nung dumating ang Sha'ban sa sumunod na taon ng Hijrah. Anong ibig sabihin ng hadith? Ipinaliwanag ni Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah tabaraka wa ta'ala sa kitab na Fathul Bari Sharh Sahih al-Bukhari, partikularmente sa hadith na ito. Sabi niya, hindi maaari ikasabi niya mustahil na sasabihin natin ang ating nanay na si Aisha radhiyallahu anha ay hindi nagpuasa ng sunnah bago siya nagqada sa dumating ang sumunod na Sha'ban. Kaya ibig sabihin, inuna ni Aisha ang mga siyaman nafila, siyamut tatawwu' bago siya nagqada. At sabi ng mga usuliyun, in kunta nawiyan lil qada, kung ikaw ay nagniya ng qada, wa mitta walam taqdi, at namatay ka at hindi nakapagqada, la tu'addu asiyan aw athiman. Binanggit yan ni Ibn Qudamah sa kanyang kitab na Rawdatun Nadir wa Junnatul Manadir. Hindi kayo kasabi niya mabibilang na makasalanan kung halimbawa nagqada ka at namatay ka, hindi mo nagawa,
hindi ka mamamatay na makasalanan. Sabi mo, magkakada ako, kaso namatay ka. Nafila ang nagawa mo. Kaso nga lang, ang kaso noon, yung mga naiwan mo, sila ang magkakada ng kulang mo sa puasa para sa iyo. Kama kala sallallahu alaihi wasallam fi hadithin muttafaqun ala sihhatihi. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa malakas na hadith na sinangayunan ng mga muhaddithun, man mata wa alaihi saum o alaihi siyam, sama anhu waliyuhu. Sino man ang mamatay at mayroon siyang pagkakautang ng mga ayuno, mag-aayuno para sa kanya ang kanyang mga kamag-anak. Asawa niya, kapatid niya, anak niya, sino man sa kanila. Now, ngayon, Bitaraki, Ustad, paano naman Ustad kung kagaya nung nagsala ka sa masjid ng duhur, hindi ka na nagtahiyatul masjid kasi sabi mo, nakasama na doon sa niya. Hal yajuz? Si Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, pakinggan yung mabuti, nagbigay ng 3 kalagayan ng taong nag-aayuno sa Syawal. At ito ay nasa kanyang mga fatawa, sa mga fatawa ni Sheikh Al-Albani rahimahullah, bikhtisar, bilang kanyang pagbubuod, at nila ito ang pinakamagaan para sa atin. Unang hal, ang nag-aayuno sa Syawal, na mayroon pa siyang o gustong mag-ayuno ng 6 na araw ng Syawal pero meron siyang utang sa Ramadan. Anong kanyang gagawin? Ang sabi ni Sheikh Al-Albani, unahin niya ang qada niya. Inuna niya ang qada niya. Unahin niya ang qada niya dahil sa may athar na sahih na iulat kay Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, na sinabi niya, sabi niya, la tuqbalu nafilah, la yuqbal o la yuqbalu min rajulin lahu alayhi fardun nafilatan wa alayhi fard. Ibig sabihin noon na hindi tatanggapin sa sino mang Muslim ang anumang sunna kung mayroon siyang utang na wajib. Kaya ano ang dapat na gawin? Kaya sabi niya, ang unang kalagayan, ang gagawin ng taong iyon, niniyat siya ng ayuno ng kanyang qada. Ipagpalagay natin, ang qada niya ay 6 na araw, at nataon din na sa Syawal 6 na araw. Makikiri ba yung 6 sa 6? Yajuz, sabi ni Sheikh Al-Albani. Bakit? Dahil ikasabi niya, ang pag-uutang, sabi niya doon, ang utang mo sa Ramadan ay makikiri doon sa qada mo, sa niya mo na qada with nafila. Pangalawa, ang isa naman na pananaw ng Hanbali at kalagayan ng isang nag-ayuno, may qada siya, iibahin niya ang 6 na araw, at ang isa naman 6 na araw ng ayuno, pwede niya rin gawin yun, hindi niya pagsasanay ng niya. Ang isa naman, ang pangatlo naman na tinatawag na sitwasyon, hindi siya magniniya liban lamang sa qada ng Ramadan. Yun lang. Hindi siya magniniya liban lamang sa qada ng Ramadan. Pero makikiri ba ang pagkakada niya, ginawa niya sa Syawal? Sasama ba doon ang tinatawag na niya ng reward ng fasting sa tinatawag na Syawal? Pwede. Kung mayroon siyang plano na siya ay mag-aayuno ng 6 min Syawal, pero inuna niya sa niya ang qada ng Ramadan. Bakit? Sa sinabi sa Hadithul Qudsi na iulat kay Tirmidhi at sinabi niya ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, ayu abdin aw ma min abdin min hadhihi al-ummah hamma bihasanatin wa lam ya'mal biha illa wa kutiba lahu ajr. Walang sino man sa mga alipin ng umma na ito, alipin ni Allah sa umma na ito, at siya ay nagnanais ng isang kabutihan na hindi niya nagawa, liban na namang naisusulat sa kanyang isang kabutihan. Bimana, sabi ni Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, pwedeng i-combine, ipagsama ang niya na yun. Ngayon, kung meron pa siyang excess na babayaran na ilan na mga araw pa, liban pa sa 6 na kuwan ng Syawal, sa 6 na araw na kinada niya, at pinag-ayanuhan niya ng sunna sa Syawal, pwede niyang kadaan sa iba pang mga buwan o sa loob ng Syawal. Ibig sabihin, mga kapatid sa Islam, malinaw sa atin na mayroong tasji o mayroong tinatawag na paghikayat sa atin na ayunuhan itong mga buwan na ito. Huwag tayong mabalisa. Kung gusto niyong unahin ang qada, okay din na unahin ninyo. Kung unahin niyo ang sunna ng Syawal, maaari kung pagsamahin ng niya sa isang buong buwan na yun, maaari din, provided mga kapatid,
na mabayaran kung ano man ang utang natin sa Ramadan at makuha natin ang fadila ng Shawwal sapagkat napakaiksi nito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Dalangin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na mapabilang tayo sa mga nakarinig ng tamang balita at sundin natin ang pinakamainam nito at ilayo tayo ni Allah Ta'ala sa pagiging pabaya sa ating relihiyon. Ala tusallu wa tusallimu ala nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haythu qala man azza min qailin alima ya ayyuhalladhina amanu ya inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid warda an khulafa'ina ar-rashidin an Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati rasulika salawatuka wa salamuka alayhi wa ridaka anhum ajma'in Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adil ash-shirka wal mushrikeen ya rabbal alamin Allahumma akhdhul man khadala dinak wa ansur man nasara dinak ya rabbal alamin اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الذين قد تقبلت منهم صيامهم وقيامهم في رمضان يا رب العالمين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم انصر الذين يقاتلون في سبيلك لإعلاء كلمتك يا رب العالمين اللهم جنبنا الشر والمنكرات يا رب العالمين كل الشرار والمنكرات يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا وثبتنا على دينك الحنيف ثبتنا على دينك الحنيف اللهم صرف قلوبنا إلى طاعتك يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منا والأموات يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله قوموا إلى صلاتكم